Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, Mayo 27, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Jinel Baclay. Kagkaroon sa aton mga pangulong dinalan. Low pressure area sa Gua Sangpar, mataas ang tsansa nga mga isa ka bagyo suno sa Pag-asa. Western Visayas may 13 na ka medalya sa nagapadayon nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Clark Twins ang Iloilo City daog sang gold kag silver sa chess. Huebra A daog man kontra Caraga sa elimination round sang Football Boys Elementary. 3.6 million pesos nga balor sang Shabu na kumpiska sa bypass operation sa Estancia, Iloilo. Duha ka adlaw nga diskwento caravan sa Lambunaw nagsugod na. Oras alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Pahayag sang DOST pag-asa nga mataas ang tsansa nga mga isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras ang low pressure area nga na-monitor sa Gua sang Philippine Area of Responsibility. Inisandig sa 2 a.m. May 26 nga bulletin sang ahensya. Ginapangabay naman ang tanan nga magpabilin nga naka-monitor sang update gikan sa DOST pag-asa. Radyo Pilipinas News. Sa Visayas may 13 na ka mga medalya sa nagapadayon nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. May 13 na kamedalya ang Western Visayas Regional Athletic Association o Huebra sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa 13 nga medalya, 4 ang gold, 5 ang silver, kag 4 man ang bronze. Gold medalist ang John Del Rosario sa track events 400 meters sa secondary level, Kent Joseph Belarmina sa shot put field events, Thea Grace Clark para sa chess blitz, kagliwat nga nakakuha sang goal si Clark, kaupod ang utog siniya si Micah Claire para sa blitz team sa chess sa elementarya. Silver medalist naman kanday Narish Alimedian sa athletics javelin throw, Neo Sarabia sa shot put field events, Angelica Belandre sa athletics 100 meters hurdle para sa sekundarya, Sanday Jeza Mayo Lillo sa athletics sa javelin throw, kag Micah Claire para sa blitz individual sa chess sa elementarya. Samtang bronze medalist naman Sanjay Angel Villagracia sa athletics 100 meter hurdles, Faith Arjanal sa blitz individual chess, ang team ng Rowie Cartera, Ruslan Pamplona kag Hans Lee Villorente sa blitz team chess, kag team ng Arjanal Molian Imber Dabao kag Andrea Victoria Balbontin sa blitz team chess. As of 3:43 p.m. sa May 26, leading ang Huebra sa overall regular sports sa palarong pambansa. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Huebra A nagdaog man kontra sa Caraga sa elimination round sang Football Boys Elementary
sa palarong pambansa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapalubalik sa balita si Marian Grace. Daog sa ginhiwat na elimination rounds ang Football Elementary Boys ang Western Visayas Regional Athletic Association o kung WIVRA kontra Cordillera Administrative Region Athletic Association o kung Karaa. Ginhiwat ang elimination round agas ang Martes, Mayo 26 kung sabihin ang final score 9-0 pabor sa WIVRA. Liwat na maghahampang ang WIVRA sa elimination round kontra Caraga ang host region sa palarong pambansa 2026 sa Miyerkules, Mayo 27. Ang WIVRA gintiglawa sa Barotac Nuevo Central Elementary School ng silver medalist man sa palarong pambansa 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anti-Kenya nakakuha man sang silver sa nagapadayon nga palarong pambansa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Nakaangkon sa silver medal ang Anti-Kenya student athlete na si Jessa May Yululio sa Western Visayas Regional Athletic Association o WIVRA sa finals ng Elementary Athletics sa 2026 palarong pambansa na ginhiwat sa Agusan del Sur. Suksok ang bib number 964 ang WIVRA sprinter nagpakita sa kusukag determinasyon kontra sa mga mabaskugman ng mga atleta gikan sa nangyaytuhay nga rehiyon sa Pilipinas. Ang coach ang Anti-Kenya student athlete ang si Benedicto Prasas kag supervising coach naman si Ayan Apukay. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapatigayon sa isa ka cadastral line delineation survey sa Haro River matapos nga ginpermahan ang Memorandum of Agreement sa tungas ng Iloilo City Government kag Department of Environment and Natural Resources o kun DENR. Ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas kag Provincial Environment and Natural Resources Office Salvador Maglinong Jr. ang permahan ay isang MOA sa nadigan nga Lunes. Ang survey may pondo nga 6 million pesos kag tinutuyo nga magpahamtang sang insakto nga boundary sa Haro River nga mangin basihan sang pagpatuman sang flood mitigation project sa urban planning initiative sang syudad. Mangin balasihan man ini sa pagtumod sa area sa Haro River nga kinahanglan ipaidalom sa clearing operations agud mabuhinan ang risgo sa tion nga may baha o kon kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang duha ka lalaki sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia, Iloilo. Ginkilalang suspect nga sanday alias Joji, 43 anyos kag alias Jess, 38 anyos, lonsay residente sang nahinambitan nga lugar. Padayon naman ang ginapangita ang isa pa ka drug suspect nga ginkilala kay alias Sir. Base sa investigasyon, sanday alias Joji kag alias Sir ang primary target sang operasyon. Ginapatihan nga involve ang mga suspect sa baligyaanay kag distribusyon sang ilegal nga droga sa 5th District sang Iloilo pati na sa pila ka banwa sa 4th District. Nakumpiska sa mga operatiba ang 540 gramos ang suspected shabu nga may standard drug price nga 3.6 million pesos. Ang operasyon ginpatigayon sa mga operatiba sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 sa bulig sang Estancia Municipal Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka adlaw nga diskwento karavan sa banwa sang Lambunaw ang nagsugod na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita ni JP. Nagsugod na ang duha ka adlaw nga diskwento caravan sa Lambunaw, Iloilo. Ang aktibidad ng magalawig tubtog Mayo 27 ang ginapangunahan sa Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo, kaupod ang Lambunaw Municipal Government. Suno sa DTI Iloilo, may kabugusan nga 11 ka exhibitors ang nagapasakop sa aktibidad kaya nagatanyag sa diskwento, freebies, buy one take one deals kag bundled products sa publiko. Katuyan sa aktibidad gadalo ng mga dikalidad at ang barato ng mga produkto sang mas malapit sa publiko samtang ginaduso ang karaydan sa mga bulmalakal kag masuportahan ang mga lokal na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Councilor Spin Marie Mabilo gintanyagan sang service vehicle suno sa spokesperson sang alkalde nga si Joy Fantilaga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Emerald Santiagudo may balita. Ginathag ni Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson sa Office of the City Mayor Raisa Treñas, na gintanyagan sa Iloilo City Government
Sang government service vehicle si Councilor Shin Mabilog. Ang salakyan isa ka Mitsubishi Strada pickup nga una nga gin-assign kay former City Councilor kag karon Vice Mayor Julie Grace Baronda kag ginsaylo sa iya amay nga si former Councilor Nick Baronda. Base sa ilang nga records, ginpahal ni Gorosal nga nagapabiling nga nakapangalan ang salakyan sa staff sang Office of the Vice Mayor. Bangod wala naka-assign kay Mabilog ang nasambit nga government vehicle, bilog nga nabaton sa opisyal ang iyang representation and transportation allowance o konrata kada bulan. Ginathag ni Gorosal nga hindi pwede na makabaton sang rata kag may ara sang service vehicle bangod sang digsalay, dapat nga magpili ka sang isa lang. Batunan ang ila kabilugan nga rata kada bulan o kung buhinan ang imo nga rata kagabitan ang service vehicle. Ini matapos naging kontrobersyal ang government service vehicle nga gingamit ni Mabilog sa pagbakal sang supply sang kabaranggayan nga nasiplatan nga nakapark sa isa ka mall. Yun para yung Mabilog ay ginhulam niya ang nasambit nga salakyan sa Office of the Vice Mayor agod gamiton sa pagbakal sang kagamitan para sa iyang proyekto. Bangod wala siya nahatagan sa government service vehicle sang Iloilo City Government. Para sa Bagong Pilipinas, Anaraw sang Suguda, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. And delegation ginlaragway ang Iloilo bilang modelo sa women-led renewable energy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tali sa balita ni Hope Torrichante. Ginkilala ang probinsya sang Iloilo bilang huwaran sa women-led renewable energy kag climate resilience matapos ginpabutyag sa mga opisyal halin sa UN Women kag United Nations Environment Program nga mahimo ini mangin modelo para sa iban nga mga komunidad sa Pilipinas. Ginbato ni Governor Arthur Defensor Jr. ang joint donor mission nga ginabugusan sa mga tiglawas sang UN Women, UNEP, kag gobyerno sang New Zealand bilang kabahin sang Empower Women for Climate Resilient Societies program nga ginapatuman sa probinsya. Kabahin sang delegasyon sa New Zealand Ambassador Dr. Catherine McIntosh, UN Resident Coordinator's Office Head Mattia Kovac, UN Women Portfolio Lead Maria Holzberg, kag UNEP Renewable Energy Program Officer Dr. Parimita Mohanty. Nagsapol ang delegasyon sa mga opisyales sang Kapitolyo agad istoryahan ang proseso sang Empower Initiative kag i-explore ang dugang nga kolaborasyon sa gender-responsive climate resilience kag sustainable development. Kabahin sang Iloilo Province Renewable Energy Plan ang mga gender-responsive approaches agad mangin inklusibo ang mga polisiya sa clean energy samtang ginapalapad ang mga oportunidad sa kababainhan sa green industries kag local decision making. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Positibo ang Provincial Veterinarian Office o kung PVO nga malabot nila ang 70% o kung 236,567 ka mga ido nga bakunahan sa kabilugan nga target population subong nga tuig. As of May 15, yara na sa 35.49% o kung masobra 111,000 ang accomplishments sang PVO sa pagpamakuna sang mga ido. Suno kay PVO Head Dr. Darrell Tabuada na delay ang ila pagpatuman sang rabies program karon nga tuig bangod late na na-release ang budget para sa pagbakal sang dugang 12,000 ka mga dosage sang bakuna. Ang vaccination campaign ginahiwat sa PVO umpisa Pebrero tubtob Abril. Sining nga tuig nagumpisa ang programa sa Pebrero apang wala matapos sa bulan sang Abril bangod sang kakulang sa bakuna. Nagalawom si Tabuada nga ila matapos ang pagpamakuna bago magumpisa ang rainy season kay dako ang pagpanghangkat sa vaccination program kuntig ululan sa naligan nga tuig. Yara sa 75% ang accomplishment sang Provincial Veterinary Office sa mass vaccination nga nagresulta sang manubo nga kaso sang rabies sa probinsya. Kag as of May 26, wala sang human death nga na-record bangod sang kagat sang ido sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Road safety efforts sa Bacolod City ginpabaskog pa kadungan sa selebrasyon sang Road Safety Month. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pabalita ni JP Herbas.
Ginapabaskog pa sa Bacolod City Government ang mga paghimakasini para sa road safety kadungan sang selebrasyon sang Road Safety Month. Sa giniwag ka aktibidad, ginapila ni Bacolod City Mayor Greg Asataya ang kooperasyon sang tanan nga sektor agud ma-address ang traffic ang mga road safety concern. Sinungkarong lang ang City Government nagpahamtang kay retired Police Officer Dennis Perma bilang consultant para sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department. Ang City Engineers Office naman padayon sa pagkaayo kag pagpahamtang sa bagong traffic lights sa mga strategic na lugar. Padayon ba ng paghiwat sa road safety seminars kapag ang LTO, NIR kag mga opisyal sa mga lokal na panguluhan. Nagalaw mo Bacolod City Government na pinaagi sa sini nga mga tikang mabuhinan maaksidente kag maingkanyo motorista kag mga pedestrian na magsunod sa mga layis sa dalan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agos na masangil bang suporta para sa public transportation sector, naghiwat sa coordination meeting ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6, kaupod sa Dole Region 6 ka mga tiglawas ang transport service entities sa Iloilo City kag Iloilo Province para sa Dole Tupad Tuloy Pasada program. Sa sinapol ginistoryahan sa mga partisipante ang pilot implementation sang programa sa Buntatala Tagbak City proper nga ruta, lakip ang mga pagpanghangkat sa mga benepisyaryo kag drivers. Lakip sa ginaplano nga posible expansion sang programa sa mga ruta sa probinsya naman sang Iloilo. Ang sinapol ang ginpangunahan ni LTFRB Chief Transportation Development Officer Attorney Maria Josette Buico Abiliar kag Dole Assistant Regional Director Miss Melissa Navarra upod ang Dole Region 6 team. Ang Tuloy Pasada program ang nakahatag benepisyo sa 116 ka mga drivers kag passenger assistant officers nga nagbaton sang 550 pesos kada adlaw sa sulod sang 20 ka adlaw nga pagpasada. Ini na ang nagsugod sa nagligad nga Mayo 6 nga magatakop sa maabot nga Mayo 28. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Empleyado sa LTO Region 6 ginsuspinde bangod sa ginaligar tampering sang TOP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Isang balita. Ginpapanawagan sa 1-year suspension without pay ang isa ka empleyado sa Land Transportation Office 6 bangod sang insidente sang tampering sa Temporary Operators Permit. Ang desisyon ng indagdag sang Regional Administrative Action Board sang LTO Region 6 sa isa ka law enforcer matapos makitaan sang substantial evidence ang natukiban nga anomalya. Sa investigasyon ginaligar sang LTO nga duha ka TOP na diskubrihan nga tampered sa tuong Nobyembre tuig 2023 sa diin ginako sang enforcer ang kapaltahan. Ini na ay kaapat nga insidente sa diin hatagan penalidad sang LTO Region 6 idalom ni Director Attorney Jose Duspan II ang isa ka personnel bangod sang fixing related conduct. Nagapatimaan ini isang seryoso nga tikang sang LTO Region 6 ag tinluan ang imahe sang ahensya sa datos sang LTO Legal Office. Naglabot na sa 96 ka criminal cases ang ginpasaka kag yara sa 18 ang nagresulta sa conviction. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Search for most outstanding local fire station sa probinsya sang Iloilo ginlunsad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Ginapasad na ang mga guidelines para sa search for the most outstanding city and municipal fire stations sa probinsya sang Iloilo. Ang search gindisenyo gud usisaon ng mga fire station sa probinsya kag maghatag sang award para sa mga innovative approaches sa fire prevention, protection kag suppression. May ara sang duha ka kategorya ang search, ang category A nga bug-usan sang Pasig City kag mga first class municipality sa Iloilo, kag category B nga ginapasakupan sang second to fourth class municipality sa probinsya. Sa mga madaog sa category A, 150,000 ang premyo sa makakuha sang pangatlo nga pwesto, 200,000 pesos sa ikaduha nga pwesto, ug 250,000 pesos sa magakampiyon. Sa category B naman, 100,000 sa second runner-up, 150,000 sa first runner-up, ug 200,000 naman sa magakampiyon. Basehan sa search ang operational effectiveness, administrative capability, community engagement, ug innovation kag best practices sa fire station. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Atleta halin sa Pasig City nakakuha sang silver medal sa javelin throw sa nagapadayon nga palarong pambansa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Si Merian Grace Reñeta may Nakakuha balita. sang silver medal ang pasinhon javelin athlete sa nagapadayon nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Nakuha ni Narish Alarilla Rivera Limudian sa Himumwa Agaon National High School sa Pasig City ang silver medal sa javelin throw. Sa iya labing una nga pagpasakop sa national sporting event, naghatag sa makahalawat-hawat nga pagpasundayag nga may best throw nga 59.46 meters sa Alimudian. Nagpabutyog naman si Pasig City Mayor Stephen Permares nga personal nga nagtambong sa 2026 palarong pambansa sang iya kasadya sa kadalagan ni Alimudian. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Whale watching activity sa Libertad Antique ginatun-an sang LGU bangod sang whale sighting sa lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sa balita ni Hope Toricha. Ginatunan sang lokal na pamunuan sang Libertad Antique ang posibilidad sang pagpatuman sang whale watching tourism sa Banwa. Suno kay Miss Dangeline Onilongo, Community Affairs Officer sa programa Tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo, may mga sighting sa mga balyena sa kalalauran sakop sang Libertad. Rason na good maumpisahan man ang mga hinunanon para sa plano nga whale watching. Sa karon ginatunan sang Banwa kung paano mangin sustainable ang mga turismo pananglit nga matigayon. Iniilabi pa nga mga whale sharks o kung balyena makabig nga mga wildlife species nga dapat pangapinan siling sang Community Affairs Officer. Klaro sa LGU nga dapat balanse ang pagpauswag sang turismo kag pagpangapin sang dunang manggad. Sa diin dapat responsable kag hindi makadisturbo sa natural nga puloy-an sa mga balyena ang mga aktibidad may kaangtanan sa whale watching. Sa piyak nga bahin padayon man ang pagpangapin sang Banwa sa mga marine protected areas. Sandig kay Unilongo yara sa 8 ang MPA sang Libertad nga nagaserbe puloy-an sa lain-lain nga marine species. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. DSWD nagsugod na sa pag-roll out sang cash relief assistance sa TNC kag TNVS driver sa Aklan kag Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita. Nag-umpisa na ang pag-roll out ng Cash Relief Assistance o CRA ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Transport Network Company o TNC kag Transport Network Vehicle Services o TNVS drivers sa probinsya sang Aklan kag Guimaras. Ginpangunahan ni DSWD Field Office 6 Assistant Regional Director for Operations Catherine J. Lampreya ang distribusyon sang assistance sa kwalipikado nga TNC beneficiary sa Aklan. Mayara sang 317 ka TNC drivers gikan sa 1st kag 2nd district sang Aklan ang ginapananaw na makabaton sang CRA Martes, Mayo 26. Kadungan sang payout ginpakilalaman ni ARDO Lampreya ang basta beripikado mabilis ang serbisyo o kung BBM serbisyo nga isa ka digital platform nga nag-usar sang Philsys ID para ma-verify ang kliyente sang ahensya para malikawan ang duplication kag mga epesyente ang pagdulong sang social services sa mga nagakinahanglan. Samtang giniwat naman ang payout sa TNVS sa San Miguel Hordan, Guimaras. May 86 ka benepisyaryo sa programa sa Guimaras. Kada benepisyaryo sa TNC kag TNVS nagbaton sa 5,000 pesos na CRA. Ang pagpanagtag sa CRA kabayan sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang sektor sa transportasyon nga apektado sa pagsaka sa presyo sa petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. Masobra isang ilang ka pamilya nga informal settler sa Iloilo River Esplanade 2 iga-relocate sang city government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emerose Santiagudo. I-relocate sa Iloilo City Government ang masobra isa ka gatos ka pamilya nga informal settlers nga nagpatindog sang pamalay sa kilid sang Iloilo River Esplanade 2 sa Barangay San Pedro Molo. Ang area nga nalakip sa nakuhaan sang netrato sang isa ka Ilonggo netizen ang ginakabig nga isa ka government property. Base sa datos ng Iloilo City Local Housing Office, may ara sang masobra isa ka gatos ka verified informal settler family sa nasambit nga area. Ginpayag sang city government na ang mga kwalipikado nga pamilya i-relocate sa permanente nga puloy-an paagi sa flagship program sang syudad nga pasilong o kon pabalay para sa pamilyang Ilonggo nga ginpatigayon sang Iloilo City Local Housing Office.
Nagpasalig ang Iloilo City Government na sundon nila ang due process kag ginakonsidera man ang sitwasyon sa mga pamilya sa ginpatuman ang mga lahi kag regulasyon batok sa informal settlers. Samtang paday naman ang pagproseso sa city government paagi sa validation, profiling kag assessment ng informal settler families nga naga-istar sa nasambit nga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Jugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ipagpat sa Philippine Statistics Authority Western Visayas ang resulta sa giniwat nga 2025 National Demographic and Health Survey sa rehiyon. Ang nasambit nga survey ang giniwat sa Oktubre 13 ug Nobyembre 29 sa nadigan nga tuig kag nagatuyo nga buligan ang mga policy makers kag program managers sa pagdisenyo sa mga programa kag estratehiya para mapanami ang kaayong lawas ng mga Pilipino. Sa resulta sa survey, ang Western Visayas may total fertility rate nga 1.9% sa 2025, manubo sa 2.0% kada record sa 2022. Nagkagwa man nga sa among nga survey nga 5 sa kada isa ka gatos o kon 5.2% sa mga babae sa Western Visayas edad 15 hangtod 19 ang nagabusong sang 2025. Ang rehiyon amo ang ikasyam sa may pinakamataas nga teenage pregnancy sa bugos nga Pilipinas. Sa maternal health naman 98.5% sa kababaihan nakaangkon sang antenatal care halin sa skilled provider kaangay sang doktor, nurse kag midwife. 96.7% ang nagbata sa bulig sang skilled provider. 91.4% naman ang napa-check up sa sulod sang una nga duha ka adlaw matapos ang ila pagbata. Sa child immunization, 60.2% ang fully vaccinated. Nagdangat man sa 18.3% sa kababaihan edad 15 tubtob 49 anyos naka-eksperyensya sa pagpang-abuso halin sa ilang mga nanginbana o kon kaupod. Nagnubo sa 15.9% halin sa 18% sa 2022 ang mga nakaagi sang emotional violence. Nagsaka man sa 8.1% halin sa 6.7% sa 2022 naka-eksperyensya sa physical violence kag 3.1% halin sa 2.5% sa 2022 naka-eksperyensya sang sexual violence. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:29 sa atin. Radyo Pilipinas. Agi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna ang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes, May 27, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Kung nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Junel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.